Pagpapa-check-up. Alam mo pagdating talaga sa pagpapa-check-up, medyo critical kasi talaga yung usapin na 'yan, eh. May nabasa akong article, isang, ano yung sabi niya dito, ah, longing talaga na siya for the longest time, gustong-gusto talaga niyang magpa-check-up. Kasi nga alam niya sa sarili niya na may nararamdaman na siya. Pakinggan niyo mabuti, may nararamdaman na siya. So, ano yung the best option? Ano yung, the best option? Pumasok sa kanyang kaisipan, "Teka, ano ba yung dapat kong gawin? Ano nga ba?" So, naisip niya, pumunta siya sa bangko, may note siya na mangho-hold up siya. Di lang ako sigurado kung ano yung amount na nilagay niya, basta may note siya, "Bigyan mo ako ng ganitong amount at, ah, maghihintay ako." Umupo lang siya diyan, nakaupo lang siya parang ganito, nakaupo lang siya. At habang nakaupo siya, at the back of his mind, alam na niya kung anong mangyayari. Guess what? Alam na niya kung anong mangyayari. Ang mangyayari, hindi pera yung dadalhin sa kanya dahil nangho-hold up siya. Alam niya na pulis na ang paparating at yun talaga ang hinihintay niya. Teka, parang ang weird naman coach, ang weird naman. Sapagkat, pakinggan mo sapagkat ah, wala kasi siyang kakayanan, wala siyang pera para magpa-check-up at ang kailangan lang niyang gawin ay makulong siya para lang siya matingnan ng isang dalubhasang doktor. O eto na, nakulong na siya, nakulong na siya at nung sinabi niya na may nararamdaman siya, dun pa lang siya unang nalapatan sa check-up. Dun pa lang siya unang nalapatan. At yun talaga yung pinakahihintay niya. So na-check-up siya, nakainom siya ng gamot at masaya na siya dun. At yun yung pinaka-the best decision na nangyari sa buhay niya. Mo nga naman, kung ikaw na nga naman talaga, may nararamdaman at wala naman talaga tayong libre patungkol sa mga ganyang, pag-check-up, libreng consultation, libreng gamot, 'di ba, libreng pagkain, wala namang gano'n, eh. Papaano nga talaga kung hindi ka nakapag-aral, hirap ka talaga sa buhay, wala kang kamag-anak, solo ka na lang sa mundo, parang hirap nga naman ano. So, yun na lang yung naging decision niya kasi siyempre nga naman, para mabigyan ko kayo ng idea, 'di joke lang. Sa kulungan, pa-uniform ka pa, may P sa likod, sa ibang bansa lang ata yun. May P sa likod, may rasyon ka pa ng pagkain kada araw, tapos libre pa tirahan mo. Libre pa lodging mo. And ano pa, may nararamdaman ka, libre pa yung doktor. So, ganun yung sitwasyon na yun yung talagang pinakaasam-asam niya at hinihintay niya. Kaya ikaw, ano ba yung sa tingin mo na dapat mong gawin habang ikaw ay malakas pa? May kakayanan ka pang magtrabaho, may kakayanan ka pang maghanap buhay, magkaroon ng tamang desisyon sa buhay mo bago pa dumating ka dun sa punto ng buhay mo na obese ka na-stroke ka na, bahagya ka na lang gumalaw, at alam mo sarili mo na wala ka ng kakayanan to make money at dun na lang sa punto ng buhay mo darating na magpakulong ka na lang para lamang ma-check up ka. Maybe this is a wake-up call para sa atin na ngayon pa lang habang malakas ka pa, gawan mo na ng paraan upang magkaroon na ng solusyon in the near future, masolusyon na yung mga possibilities na maging problema mo. Think about it.